Yeah, bye boy. So, abay na happy birthday mo and si ba ay gawin dito. Oh, naiintindihan nyo ba? Ang sabi ng bata, birthday niya daw ngayon at pupunta kami sa isang playground doon banda sa may Helsinki. Ito nga pala yung unang pagkakataon na mag-celebrate siya ng birthday niya rito sa Finland. Sobrang excited nga yung bata dahil maaga siya nagising sa araw na to. Tinanong nga namin siya kung anong gusto niya, no? It's either kumain sa McDonald's, kumain sa Burger King, maghanda, or maglaro sa playground. Ang sabi naman niya maglaro na lang daw sa playground tapos mag-blow na lang daw siya ng cake. Di ba? Napakasimple lang, no? Simple nga naman pero napakagandang experience naman to. At sa perspective ng bata talaga nakakatuwa na to, di ba? We'd like to make it more special sana pero sabi namin next year na lang kapag 7th birthday niya. Kasi di ba kadalasan na ginagawa natin dyan sa Pilipinas kapag 7th birthday ng bata ay talagang pinaghahandaan natin. But I think this simple celebration is really appreciated na ng bata, di ba? At makikita mo nga naman talaga na tuwan-tuwa yung bata dyan, no? So lahat nga talaga ng mga ano dyan, no? Mga sabihin nating mga rides, talagang sinubukan niya yan. Kasama pa yung tatay, di ba? Hindi lang nag-enjoy yung bata, nag-enjoy pa yung tatay. Iba't ibang klase nga yung pwedeng laruin ng mga bata rito, no? Merong mga trampolines, may mga iba't ibang klaseng slides, at kung ano-ano pa na makikita niya sa mga normal na playground natin dyan sa Pilipinas. Hindi ko na iisa-isain, alam mo niya na yan. Napakasarap talaga maging bata na wala kang ibang iintindihin kundi maglaro, mag-ubos ng oras at kung ano-ano pa. Hindi mo na kailangang intindihin kung anong kakainin sa lunch, kung anong kakainin sa dinner. Hindi mo na iisipin kung may stock pa ba tayo dyan sa ref, kailan tayo mag-grocery uli. At isa sa pinakamalupit sa lahat ay yung markahan mo yung kalendaryo mo para sa mga due date na babayaran mo, di ba? Ganyan din naman tayo ng mga bata tayo, di ba? Lagi tayo nasa labas, lagi natin kasama yung mga kaibigan natin, naglalaro, walang iniintinding problema. Ang problema lang natin nun kung paano tayo matutulog at lalabas uli ng alas 3, no? Tatakasan pa nga natin yan Lalabas kang napakalinis, uuwi ka, taong grasa na. Siyempre, iisipin mo na naman na sigurado, palo ka na naman ito. Pero baliwala yan, siyempre ang nasa isip mo nakapag-enjoy ka naman kasama ng mga barkada mo, di ba? Ikaw, ano yung kwento ng kabataan mo? Comment down below, no, para makita natin. Pero real talk, di ba? Nung kabataan mo, gusto mo na agad tumanda. Bakit kaya? Palagay ko nasa isip natin nun kasi para hindi na tayo babantayan ng magulang natin, para hawak na natin yung oras natin. Pero ngayon na nandito na tayo, hawak na natin lahat ng responsibilidad. Parang gusto naman natin bumalik uli sa pagkabata, di ba? At alam ko na alam nyo na rin at naiintindihan nyo na rin kung bakit galit na galit lagi sa inyo yung mga nanay nyo pag uuwi kayo ng alanganing oras na ng kabataan nyo. Pero may panahon naman na maaga ka naman talagang umuwi dahil sa nagugutom ka na. At ngayon, tatanungin mo yung nanay mo kung anong pagkain. Siga ka pa nagtanong nun hindi mo alam kakatapos lang maglaba at mamalansya ng nanay mo. Sigurado lilipad yung kaldero sa'yo. O sige, comment down below kung ano yung mga lumipad na sa inyo at ano yung mga pamalong naputol na sa mga puwet nyo, no? Una na ako sa akin, hanger, tsaka mga mga walis tambo, Meron pa yata mga 1 por 2 Doon ko nga na-realize na mas matigas pa pala yung puwet ko kaysa sa mga bagay na yan. But kidding aside, lahat ng experiences mo na yan is naging foundation sa kung ano yung pagkatao mo ngayon. At yung mga pagdisiplina dati ng mga magulang mo is malaking factor yan kung bakit responsableng magulang ka na ngayon, di ba? O paano guys? Until the next video Primo TV. Peace!